Alright, Oo. si Ginoong Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa, nasa ating linya. Oo. Sir Benison, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning po, Ms. Weng, Sir Joel. Opo, nako sir. Medyo nababahala kami rito. Una muna, gusto ko muna, bakit sobrang ulan? Oo nga. Ano to, habagat, bakit- thunderstorm, Sir Tsaka bakit Benson? hindi bumabagsak sa angat? Oo. Ano ba naman yun? Ayaw itaboy doon. Apo. For now kasi meron tayong ulan dahil po yan sa low pressure area. Yung LPA as of 3 a.m. is nasa Bicol and posible pa rin po ito magpaulan within 24 hours for most of central southern Luzon po, including Metro Manila. Hindi yan okay. magiging bagyo. Hindi naman magiging bagyo ito. Oh, pero LPA. naghahatak siya ng habagat. Totoo no? yan, oo. Hindi pa Hindi rin po sa ngayon. Ay, hindi ganun. Hindi pa. Ba't So, umulan sa atin? Ano to? Itong, LPA lang mismo ito. LPA Epekto ng LPA. okay. Sa Maynila. Alright, sige. Apo. very strong. El El Nino. Nino. Diyos ko po. Ang base daw sa climate models ninyo, Oo. Apo. mga 81% ang possibility na maranasan po ito ng bansa hanggang sa susunod na taon, starting October, Weng. Matagal-tagal. Opo. Last quarter Oo. ng 2026. Yes. Ano ba pagka sinabing very strong El Nino, ano mga dapat nating abangan at dapat nating antabayanan, Sir Benison? Well, itong very strong El Nino po na posible nga po mangyari from October until January is ito na yung parang masasabi nating peak po ng El Nino, no? At mararamdaman talaga natin yung kabawasan po sa ulan dahil ito yung sasabay dun sa time na magtatapos yung panahon ng habagat. So yung October until January, dry season po ito, lalo na yung mga nasa western section, yung mga nakaharap po dito sa West Philippine Sea. Though meron naman tayong scenario pa rin na yung eastern section ng bansa, by this time, usually maulan, di ba, dito sa may parting Quezon, sa may Bicol, sa may Samar and Leyte provinces. So, with the very strong El Nino, ang pinaka-maapektuhan po talaga itong mga nasa western side, kabilang po ang Metro Manila. Kabilang ang Metro Manila. Pag sinabi nating very strong, yan yung nakikita natin sa video natin, yung nagbibitak-bitak ang Nagtutuyot-tuyot lupa. talaga. Opo, kasi kapag meron tayong napakalakas na El Nino, it means na nahihirapang mag-form po yung mga clouds natin surrounding our country dahil hindi ganun kainit yung ating karagatan. So, usually kapag mainit po ang karagatan, dyan may tendency na mag-evaporate yung tubig and then mag-form ng clouds. But opposite yung mangyayari kapag nagkakaroon tayo ng very strong. So, maaraw and then relatively mas mainit. Daranas ba tayo ng heat wave? Ang heat wave po kasi madalas yung nararamdaman sa mga continental or yung mga malawak po na lupain. But in this case, kagaya sa archipelagic country po na Philippines, at least may reprieve or parang may ginhawa naman po, no, lalo na kapag gabi. So wala yung heat wave na kinatatakutan? Wala Wave, yun? Opo. Maliit Alright. lang po ang chance. Okay, pero 'di ba sa kabilang banda naman, pagka may El Nino tayo, yung possibility na mas malakas na bagyo, nararanasan din natin, Sir Benison, 'di ba? Yes, opo. Itong panahon po ng October up until January, alam naman natin, mas mataas na nagla-landfall, ang chance na mag-landfall po ang mga bagyo. So the moment na magkaroon tayo ng malakas na bagyo na nag-originate po sa gitnang Pasipiko, dahil mainit nga po doon, di ba po? So pagdating sa atin, magta-travel yan dito sa may Philippine Sea, so nangangalap ng enerhiya, may tendency po na malalakas ito. So nasa typhoon and super typhoon categories, possible yan kung pagbabasihan rin natin yung mga nagdaang malalakas na El Nino. Oo, pag sinabi super typhoon, ayoko namang isipin, mga Malayolanda yan, Sir Benison, ha? Pero ganun. Hindi Weng. naman. O, may possibility ba yung ganong possibility, level? ganun, no. Yung Yolanda was 230 kilometers per hour, so posibleng umabot, yung mga super typhoon po naman natin ngayon is nasa 185 or higher. So, maliit yung kailangan nating winds para po ma-identify siya as super typhoon. Nonetheless, dahil nga po mataas ang chance na nagla-landfall, yung key na lamang po at hindi naman natin maiwasan talaga ang mga bagyo is to prepare for the winds at saka po yung rain. Sa ngayon, saan na nararamdaman ang El Nino, Sir Benison? Ano mga lugar sa bansa natin? Basically, the entire Philippines po, we have El Nino. Pero yung tinatawag po ng mga Yung effect niya. drought, yung mga dry spell, i-identify po natin. So far, wala pa naman po yung mga dry spell. So far, mga ano lang po, dry condition and then selected areas lamang po. Yung forecast natin in the coming weeks or in the coming months, mas dadami pa po yung mga lugar. Okay po, kung mag-extend yan hanggang next year, hanggang anong buwan, hanggang anong quarter ng 2027? Knowing po na magiging very strong ito until January, so possibly po until the end of first quarter, yung earliest, no, by March, matatapos po yung El Nino. Okay, alright. Alright, mababahagian ba ng ulan ang Angat Dam? Kasi Oo nga. burak na raw po, Sir Benison.
For now po, yung ating latest na reading no sa Angat Dam, bumaba pa actually ito ng Oh my. 6 centimeters. Diyos So ko, ano ba nasa yan? 100 above 150 meters lamang po yung level niya sa ngayon at in-expect natin hanggat wala tayong bagyo, halos doon lamang po maglalaro talaga yung level niya. Kahit magkaroon tayo ng thunderstorm, of course makakatulong po yan, pero hindi pa rin sasapat doon sa kailangan natin na 180 meters na parang sustainable target natin or rule curve na tinatawag. Hindi kayang tulungan ang Angat ng cloud seeding. May tulong din po ito, kagaya ng pagkakaroon nga ng isang thunderstorm, pero siyempre ang cloud seeding is Depende sa ulap temporary diba? lang, saglit lang Oo. po. Tsaka po, yun nga pong ulap is hindi naman talaga sobrang magkakaproduce tayo ng malaki na buong Angat po is masasakop. Pero definitely makakatulong po yan kung araw-arawin. Araw-araw. Meron bang pwedeng kunan ng ayuda ang Angat Dam galing sa ibang dam, Sir Benison? Yung mga tributaries, pwede ba yon? May mga, yes, may mga connected din po tayo ng mga kailugan with other dams like, for example, yung Pantabangan Dam, medyo malapit, and then yung Lamesa, pero hindi, may mga sarili-sarili po silang purposes para po, para tulungan itong Angat Dam na makapag-supply din po ng water. So, masasacrifice naman po yung kanilang uses. Anong level bago magdesisyon tayo na, hoy, teka sandali, wala na tayong makuha tubig dito? Kasi ang kinakatakot ko, Weng, para tayo baka magaya tayo sa Singapore na pati tubig ni-import eh. Di ba? Baka ganun ang mangyari sa atin. Napapalibutan tayo ng dagat, Joel. Kaya nga Amin Sir nating Benison, ilog. paano ba yan? Wala po tayong threshold pa na nasa-set, at least for my knowledge po, no, na kailangan na tayong umangkat ng tubig from other dams or humingi ng tubig sa other countries. So, at this point, itong 150 level, itong in the past few days, ito na yung lowest po, no, since nung nagtatala tayo ng water level for the past few decades po. So, I think, yun lang po, monitoring, and then kami naman sa Pag-asa po is more monitoring po, and yan yung measures like for example yung pagka-cloud seeding, yung paano magtipid ng tubig, it also lies dun sa ating NWRB. Sige, Sir Benison, salamat sa oras. Mag-ingat po Good kayo. morning, Thank Sir you. Good morning. Benison. Salamat po, ingat po. Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa, mga kapuso.